Buti na lang medyo mabilis tong laptop natin kahit papaano. Yun nga lang nalobat. Okay, Lacson, tinawag na shameless hypocrites mga senador at congressman na pumapalak. Oh, really? Bakit? Mahiya naman kayo pero pumapalakpak yung mga senador at congressman. Badcaster. Buenos dias, damas y caballeros. Ayan, sinabi na ni Ping Lacson ang anong nilalaman ng isip ng mga karamihan ng mga ni President Bongbong Marcos sa SONA. At ngayon, si Ping na mismo sinabi na yung mga pumalakpag, yung mga tumayo para ipalakpak yung reform, targeted speech ni President Bongbong Marcos. Wait nga, Mabsat. Press 1 nga sa mga nandyan pa. Press 1 po. Press 1, Mabsat. Tsaka siyempre sa mga di pa nagla-like, like and subscribe, Mabsat. Meron pa ba akong kausap dito? Nawala kasi tayo kanina, Mabsat eh. Pasensya na po. Press 1 nga po sa mga nandyan pa para alam po kung sino man nandyan. Alright, sige, tuloy. Pasok. Badcaster, pasok. Ayan, diyan pa si Yuki, Salvador. Salamat. Siya rin mga kontraktor, mga congressman at senator na siya rin mga kontraktor ng mga port barrel projects nila. Kaya ang laki-laki ng tongpats nila. So pinagtatawanan ni Ping Lacson itong mga senador at congressmen na sabi niya sa una ay nagulat, na-shock at hindi alam kung anong gagawin, tumitingin nila kung ano magiging reaction nila, ano ba, sasakyan ba natin to, ano, magpapa-obvious ba tayo dito, sabi niya, mahiya naman kayo, di ba? Nagulantang yung kongreso tsaka senado doon, di ba? Ano, papalakpak ba tayo? Ano ba tayo? Magpapalata ba tayo? Tayo! Sige, tuloy. Badcaster, pasok. Humilingon sila sa kapwa nila at yung iba tumayo na at pumalakpak, sumunod na rin sila para hindi obvious. Hindi ipahalata na sila rin ang guilty sa mga ghosts or projects ng mga guni-guni, sabi ni President Bongbong Marcos. So panoorin natin o pakinggan natin itong interview ni President ni Ping Lacson in relation to his reaction sa mga kapwa senator at congressman na tumayo at pumalakpak sa speech ni President Bongbong Marcos, lalo na sa parte doon sa sinasabi ni Presidente na walang mahiya naman kayo. So alam naman natin na may pinapatama talaga si Presidente at yun mga senator na naka-insert ng 142.7 billion led by Senate President Chis Escudero, di umano, Joel Villanueva 12 billion at si Bongo na 3 billion at marami pa yan iba. Hindi lang nilalabas yung mga pangalan nila sa ngayon. At marami rin, sabi rin ni Chis Escudero, mas malaki yung insertion ni House Speaker Martin Romualdez. Sabi niya mga 600 billion daw, all in all, yung insertion. Now, so siguro mga 350 billion plus ang kay Romualdez. O sige, pakinggan natin ito. Dito na lang sa audio kasi baka makapiright tayo ng DCRH. So pakinggan natin. Celebrate every birthday with the best tasting dedication cakes. Narakan tayo ni Ann Cortis. Sa mga bagong pasok, again, huwag kalimutan mag-like and subscribe mga kapsat. Alright. Pasok. Lakas. Alas 6:47 na po ng umaga. Pasabi natin si Senator Ping Lacson. Senator Ping, magandang morning. Si Katuning po at saka Jerry. Yeah, magandang morning, Anthony Jerry. Opo. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo. Kumusta po, Senator? Okay naman, okay lang. Opo, sanay naman kayong fiscalizer, pero sanay ba kayong nakapag-adjust na ba kayo na kayo'y miyembro ng House Minority, Senate Minority? Oo, matagal din naman ako nag-minority noon, nung panahon ni GMA. Oo nga pala. Madaling maka-adjust.
Oo. Pero dito sa grupo ninyo, dalawa yung dating Senate President, na ngayon ay kasama sa minority. Tama, dalawang dating Senate President, tatlong dating majority leader. Yun ang mga, Solid, solid. Isa yung dating minority leader. Kaya Solid yun. dalawa ni Rita yung nahalong walang binatbat. Mga minority. Opo, Senator Ping, sobrang laki po ng balita na nakalinya doon sa matagal yun ng advocacy sa pag-aayos po ng ating budget. Unang-una, nung po bang sinabi ng Pangulo na mahiya naman kayo, sino po ba sa tingin nyo ang pinatatamaan ng Pangulo? Andun ba sila karamihan sa plenary hall ng Kongreso noon? Oh yes, so marami Of yung course. tinamaan actually. Pero ako, gusto ko pa rin maniwala na marami rin naman nando sa audience na hindi nadumihan ng grasa ng ng pera ng flood control project. Marami noon, kaya yung mga pumalakpak doon sumama sa standing ovation. Totoo yun, natutuwa sila. Pero marami rin naman doon na nagpalakpak na mga talagang sabihin natin shameless na mga ipokrita. Shameless. Yung mga makakapal. Shameless na ipokrito at ipokrita. What a good word. Ha? Solid. Walang iya ng mga ipokrito at ipokrita. Agoy. Balak, no? baka mahalata na sila naiwang hindi pumapalakpat at hindi pumatayo kailangan sumali na rin. Bigla, kaya napapalakpak na rin. Pero merong nung una po, Senator Ping, wala pang masyadong pumapalakpak eh. Tama kayo, nung natayo na yung iba, napilitan. Parang napilitan na lang at baka maiwan siya nakaupo at hindi pumapalakpak. Oh, yung iba nga, pigmamasdan ko, para lumilinga-linga bago tumayo eh. Talaga. At least may konting, siguro may tinablan din ng oras na yun. Ngayon Pero po, ito ba, itong flood control at iba pang projects na katulad nito, Senator Ping, may magagawa ba rito na paraan na mapigilan at na kumbaga magkaroon ng record ng accountability kung sakaling magkakahabulan? Oo, malaking bagay yung binitiwang salita ng Pangulo eh. Yung talaga may mananagot. Ang importante lang, may follow through. Ayun. Yun. Iba yung zona, iba yung gagawin afterward. Tama. So, kung makapag-suggest ako, mas maganda, wag na lang ilimit sa DPWH yung pag-audit. Tama. Oo, wag lang ilimit sa DPWH. Kapumptsaba rin yan, ha? Mel Manila, thank you Mel Manila sa suporta sa independent and truthful blogging. At kanina rin, natapos na tayo, hindi na natin na-acknowledge yung suporta rin ni Edwin Valberan. Thank you, Edwin, ha? Salamat sa tulong, ha? Sa independent and truthful blogging. Kasi ngayon talaga kailangan talaga ng bansa ng mga vlogger na sa daming vlogger na nakuha na ng both Marcos and Duterte camps. The country is well in need of independent bloggers na who just tell the truth at loyal lang sa bansa at taong bayan. So thank you, ha, Mel Manila. Really appreciate your support. Okay, tuloy tayo. Lumilindol mga absat. At pag-review do sa mga flood control projects. Mas maganda kung makaform ang gobyerno ng isang independent na body. Marami naman mag-volunteer dyan eh. Dahil marami ring pagod na sa ating mga kababayan na willing na tumulong dyan. Lalo yung mga NGOs saka mga CSOs. Mas maganda merong independent body na kung hindi man sila mismo, itutulong na magbigay ng talagang. Tama yun, dapat may independent body kasi narinig ko yung, kaibigan ko pa naman ito dati na ka-golf ko rin, na DPWH Secretary si Manny Bonoan, parang ang tono niya, parang binibigyan pa niya excuse yung mga contractor. Pareho lang na binigyan excuse rin yung mga involved doon sa pagbagsak ng Isabela Bridge. Ha? So dapat independent talaga ito, may independent body ng mga NGO na tumutulong para i-test at suriin yung mga palpak na infrastructure project or mga ghost projects, mas lalo na mga ghost projects. Information galing sa ground. Yung talagang actual na nakikita nila. Marami nakakalam naman yan. Ay, katunayan, nag-imbita naman ng Pangulo eh. Sinabi niya, nananawagan siya doon sa mga may alam to come forward. Meron bahagi na sinabi niya gano'n. So, pagkakataon na ito ng ating mga kababayan para take i-challenge
Actually, yung sinabi ng Pangulo na, sige, magtulong-tulong tayo para talaga tingnan natin kung ano talagang, kung gaano kaseryoso yung ating gobyerno. So ito po yung independent investigating body ang gusto po ninyo, katulad ng mga nangyayari nung nakaraan? Oo, parang, kasi napakalaking issue na nito, hindi na ito biro-biro, parang, ano na to? Sabi ni Reynaldo Gonzales, andyan pala si BBM sa Zamboanga. Ha? O sayang lang, wala tayo dyan. Pero maganda yan. Ha? Kung nasa Zamboanga siya, ibig sabihin sinunod niya yung suggestion natin. Na umikot naman siya, wag naman masyadong nagpapasarap sa aircon at saka sa mga magagandang upuan dito sa Manila. Ha? Umikot naman para ipakita yung kalinga niya sa tao. So maganda yan kung nandyan sa Zamboanga. Parang may national security aspect na ito eh. Dahil yung climate change, national security concern yan eh. Opo. Pero yun nga, ang climate change laging natuturo. Pero actually, self-inflicted yung karamihan ng Tama. mga sa atin. Ang sabi ko nga, bakit over the... Yan nga ang problema eh. Tuwing nasisira ang gagawa sila ng na poorly constructed dahil 30% na lang ang pera napupunta sa proyekto, 70% napupunta sa bulsa ng congressman, mayor, governor, senator. Pagkatapos meron pa sa DPWH, meron pa sa district engineer, regional director at sa undersecretary, secretary ng or assistant secretary ng DPWH. And then 30% na lang napupunta sa project. Pagkatapos kung masira yung project, sasabihin climate change, sasabihin kahit anong gagawin, masisira pa rin. Pero in the first place, depektibo talaga yung poor quality talaga yung mga project na ginagawa nila. Ang excuse always ay climate change. Kawawa naman si climate change, ginagawang sangkalan ng mga poorly constructed or inferior quality projects or mga projects na may matindi ang tongpats at katiwalian. Tompats. Parang bakit directly proportional yung pag-akyat ng floodwaters doon sa pagdagdag ng ating budget para sa flood control. Oo nga, no? Napakalaki eh. Nakakagulat ng pinadyo ko nga, even before the President Sona, talaga nire-review na namin kasi nga paghahanda doon sa budget deliberations para sa GAA ng 2026. Sabi ko, balikan nga natin lahat yung flood control projects. Iminod pa na nga namin hanggang 2011, yung unang budget year ni President Pinoy. Nagulat, flood control funds pa lang ito para sa DPWH. Nakabukod pa kasi yung MMDA. budget ng flood control ng MMDA. MMDA. Tapos meron palang budget para sa flood control. Yung Climate Change Commission, meron palang ganun, Senator Ping? Meron din pala silang ganun. Dapat yung mga irrigation projects rin ng DA, ng DAR, tingnan rin. Siguro itaas din na Pangulo yun eh. Pero dapat may mga kahalong civilian, hindi puro taong gobyerno kasi ang perception, lalo kung DPWH, sabi nila, kung DPWH na magano, sangkot din naman yung mga ibang tauhan nila. Baka naman ma-whitewash lang yung baka yung report na ibigay kay Presidente, medyo sanitize. Sanitize. Kaya nga ho nung matanong nga ho namin si Kaya tama yung apela ko sa inyo i-like at i-share nyo itong vlog para mapunta ito sa mga inbox ng mga ibang tao. Dapat mag-cooperate tayo. Tama si Ping Lacson, sinabi na natin noon na dapat mag-cooperate tayo kung meron man kayo mga substandard infrastructure o infrastructure project na nasira wala pa isang taon, ipadala nyo yung mga picture at saka detalye sa meron naman website, meron namang email ang Presidential Communication Office o kaya ipadala nyo sa BAT channel sa Facebook, Vlogcaster Armandin sa Facebook, i-message nyo ako, doon nyo i-attach yung mga pictures. I-post natin yung dito para malaman ng Malacanang. Secretary Bonoan, binanggit niya na may mga flood control projects talagang pinropose at dinesign ng DPWH. Pinag-isipan, pinag-aralan. So paano yung mga flood control projects na hindi dumaan sa pag-aaral ng DPWH? Sino nag-aral nun? At paano naponduhan at natuloy yun? Wala nga mga program support yun eh. Yun na nga yung singit ng mga congressmen, mga senador, na walang pinanggalingan. So yun kino-confirm na rin ni Ping. Ito na yung singit. Ito na yun na walang program of work. Isiningit lang, may budget, pero walang programa kung paano, saan pupunta, anong gagawin, tulay ba or daan ba o ano, basta lang sa akin yan. Andyan yan sa budget, ganun. Yun na yun, mga blank form na sa 2025 budget galing sa BICAM. Yan na yun. Yan na yan. At dyan maraming katiwalian. Yan ang sinasabi ni President Bongbong Marcos na guni-guni. 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 Those projects.
Mga tompats. So naniniwala kayo, Senator Ping, na hindi lang congressman talaga. Meron ding mga senador. Oo, kasi galing naman ako sa Senate eh. Meron naman talaga ring mahilig. Yan kasi pinakamadaling Ochis Escudero, Bongo, at Joel Villanueva left the room. Aray ko po. dredging. Yan ang pinakamadali at pinakamadaling lusutan. Kasi isang ulan lang eh, sasabihin lang eh, Bumalik. silted ulit eh. Natabunan ulit. Galing sa bundok galing sa bundok yung silt. Dumausdos. Oo, yung dumi, oo. Ganun Yung po. tambak. So ang Mahirap talaga, mahirap din. Ang dapat yung sa policy aspect, dapat mag-review siguro yung gobyerno, yung DPWH, kung ano talaga yung pagkakamali sa pagpaplano, sa preparasyon. Yan, maganda yan, maganda yung suggestion. Pero yun lang, bottom line is dapat kung meron man time na tutulong tayo sa gobyerno. In fact, even President Bongbong Marcos said in the SONA na dapat tumulong tayo sa gobyerno. So tumulong tayo. Ako rin, iti-turn over ko na yung video na pinay ko dito, yung mga malas na sakit pa na project ni Bongo na 15 million each. Tatlong malasakit clinics sa Zamboanga na hindi operational hanggang ngayon. Walang doktor, walang nurse, kundi mga kambing lang andun. Pagkatapos yung mga equipment na bumili, na medical equipment bumili para doon, nakatenga lang, naka-stack lang, ni walang kuryente, ni walang tubig. Siguro ita-turn over ko na yun. Tingnan ko kung ma-turn over ko kay Claire Castro. At kayo rin, mag-cooperate kayo. This is our time, na hindi lang tayo obligado to participate in governance through the election, but also to giving feedback to the government, to giving feedback. At yung iba sa inyo, please share this vlog, please like this vlog para we can make this message reach yung mga tao na may alam sa mga katiwalian. At please feel free to message me sa Vlogcaster Armandin na Facebook page at i-attach nyo doon yung mga pictures, mga video, i-discuss natin dito. Uy, thank you Tiano Mulimbayan, mucho imas gracias. So, for supporting independent and truthful vlogging. So hanggang dito lang tayo. Alam ko yung karamihan sa atin dito sa Pilipinas ay magla-lunch pa tulad ni Tiano kahit sa Japan, si Mel Manila sa Amerika, and many others who supported us and joined us in this vlog. So mucho imas gracias a todos. Please don't forget to subscribe this vlog, to like this vlog, and to share it to friends and relatives. Happy lunch everyone, and see you in my next vlog. Alright, salamat. Use code PANDA100 and get 100 pesos off. Taste good deals from... Salamat. So, Mabsat, meron ako last topic. Ito yung iiwan ko sa ating live stream, Mabsat, no? Hindi ko alam kung magugustuhan nyo to. Pero ito yung, tanggalin ko muna si Badcaster, Mabsat. Press 1 nga sa mga nandyan pa, Mabsat. Press 1 po sa mga nandyan pa. Ayan. Salamat po sa mga naiwan na 85 live viewers, no? Pero bago natin umpisan itong pinaka-last topic natin, maraming salamat po, Mabsat, no? At papaano, mag-alas 12 na nandyan pa din kayo. Tapos bigla tayo namatay, nalobat yung laptop natin. Okay. So, Lynn Mariano, yan, nag-press on, dyan pa rin siya. So, mag-countdown lang tayo, Mabsat, tapos last topic po tayo bago tayo matulog. Alright, last topic tayo, Mabsat. Wait lang.